Magandang araw sa lahat ng Pilipino na lumalaban sa mga makakaliwa, no? Ah, ang topic natin ngayon ay patungkol sa mga teroristang NPA, teroristang mga nasa gobyerno, nagsabuatan na sila. Mga kabaro, mga kasama, mga kababayan. Ang ginagawa ng Partido Komunista, pilit nilang i-circle ang buong gobyerno para ang buong gobyerno sa kanila susunod. Pag napasunod nila ang gobyerno, panalo na sila. Wala na. Yung EFP, dalawang bagay lang ang EFP. Hindi nalalaban ng EFP, sila na yung magiging terorista communist. Pero yung hihiwalay, yung kukontra, doon magkakaroon tayo ng civil war. Doon tayo magkakaroon ng civil war. Dahil ang armed forces ay walang kakayahang pumasok o kaya makialam sa usaping politika, usaping gobyerno. Pero sana naman, mga congressman, kayong mga congressman na may bayag, huwag nyo hayaan ng EFP. Tulungan nyo ang EFP sa problemang ito usapin. Lalo na sa mga congressman ng Negros. Ha? Kayong congressman na sa Negros, tulungan yung EAP magpaliwanag. Kung hindi man doon sa inyong distrito, doon sa Congress, magpaliwanag kayo, pinapaimbestigahan ngayon. Dapat kayo mga congressman dyan sa Negros, kayo ang isang babangga sa pinail ng Makabayan Black sa Congress for the investigation. Dapat kayo ang magdepensa sa Armed Forces of the Philippines. Now, kung hindi nyo gagawin yan, klarong-klaro, dalawa lang ang klarong-klaro, kayo ay miyembro ng Partido Komunista o kayo ay bayad ng administration. Tandaan nyo yan. Kayo mga congressman dyan. Hindi man lang kayo congratulations sa nakasupil sa mga terorista dyan na sinasabi nila 10 lang ang NPA, siyam ay civilian. Now, sabihin natin sa kaso, di ba may primary suspect, may accessories to the crime, and accomplice to the crime, obstruction of justice. Obstruction of justice. Pwede silang pailan ng kaso dyan. Sorry. Tulungan natin ang armed forces magdepensa. Na ang ginagawa lang, ang ginagawa lang ng armed forces, nagpapatupad lang sila ng kanilang misyon. Yung mission na yon, ang nagbigay, kayo rin, ang taong bayan. Taong bayan ang nagbigay ng mission sa kanila na dapat nilang ipatupad. Tayo may utos sa kanila, ang sundalo. Hindi kikilos ang sundalo kung wala tayong ibinigay na mission. Bakit tayo magbigay ng mission? Sino ba ang gumawa ng Constitution? Di ba ang congressman natin, mga representante, sila ang nag-represent sa atin. Ibig sabihin, ni-ratified ng lahat ng Pilipino yan bago maging batas yan. Pero, nanawagan ako sa kabaro natin.
Huwag tayong magbilang ng NPA. Huwag tayong magbilang ng NPA. Noong ko pa narinig yan. Private pa lang ako, yan ay narinig ko. Wala nang NPA, ubos na. Noong nagtingindi ako, paubos ng NPA. Nag-retired ako, ganun pa rin ang salita, paubos ng NPA. Hindi mauubos ang NPA habang mayroon silang legal front. Habang nandyan yung Makabayan Black o party list. Ang party list na yan, sa aking pag-aaral, makakaliwa ang grupo na yan. Hanggang sinamahan na lang ng mga oportunista, mga politician. May politician nga na congressman na siya, yung asawa niya, party list congressman eh. Di ba? Hanap buhay ng lumalabas dyan. Hindi serbisyo. Hanap buhay ang party list at terorista ang party list. Kaya wag na kayong umasa. Anong party list na mayroon talagang gumaganap? Isa, nakita ko yung One Rider party list. E paano? Wala na si Juan Busita doon. Hindi na siya congressman. Hindi na siguro siya maging active. Kaya ang nakita ko lang na talaga active na party list is One Rider party list. Now, kung mayroon pa mag-appeal na party list, you are welcome. Tawagan niya ako. 0985-59-65419. I repeat, 0985-59-65419. To those party list na mayroon kayo nagawa. Ulitin ko, ang nakita ko lang na party list may ginawa na hindi hanap buhay ang ginawa, serbisyo, it's only One Rider party list. Once mayroon, you appeal to the public, to the Filipino people, para alam nila. Para alam nila. Para alam ng taong bayan na mayroon palang mas magaling, mas epektibo, nakakapagbigay ng serbisyo sa taong bayan. So I appeal to the party list. Hindi ko kayo binabatikos, ginigising ko lang kayo para magising rin ang taong bayan. So balik ako sa NPA. Hindi mauubos ang NPA hanggang nandiyan yung Makabayan Black. Kaya humihiling ako sa kabaro ko, huwag niyong isipin na matapos ang gera. Hindi niyo matapos ang gera. Ang dami ng dekadang, ang dami ng general nag-retired. Mag-retired pa rin ito ngayon. Anong nagawa nila? Dahil, siguro, pabigyan natin ng tube stop. Okay, ngayon, mahaba ng posisyon ng tube stop eh. 3 years, oh. Yung 3 years time, for me, is already on the timeline of paano tapusin ang gera ang 3 years time. Na kung hindi kaya, 5 years. Pag hindi kaya, wala na. Hayaan nyo na ang EPA. Kasi hindi man natin kaya eh. Nag-uubos lang tayo ng panahon, nag-uubos lang tayo ng gastos. Matagal ko na narinig, private ako. Matatapos ng NPA. Nagtingin-ti ako, matatapos ng NPA hanggang ngayon. Kaya ako nagsasalta because ang naabot ko lang, Deputy G3. Yun lang yung mataas na posisyon ko na nawakan on performing duty. Sa commandership, company lang naabot ko kasi hindi naman ako PMA. Hindi naman ako matalino eh. Pero hindi ko tutulungan niya kung hindi ko matapos ang mission ko. Ganon ako company commander. Nung company commander ako, 7 municipalities ang hawak ko. Pero hindi makaporma kalaban sa akin. Ngayon, 3 batalyon versus 1 company lang noon. Halos ganun rin ang mission eh. Halos ganun rin ang accomplishment eh. Ang masama lang doon, mas maraming namatay na sundalo. Sa akin, isa lang. For my 2 years. Na-discuss siya sa culmination activity. Nasingitan kami. Yung iba, wala. Score lang. Kaya nga naging bis company ang company ko sa Visayas White.
Dahil yung EXO ko, si Colonel Igmin, then Lieutenant Igmin, siya yung snappy. Alangan naman na kunin ko yung kanyang nagawa. Although, company commander ko, kunin gawa niya. Pero ibigay ko sa kanya kasi siya may contribution and other personal contribution. Pero lahat yun akin yun. Siyempre, akong commander. Kasi ang ginagawa ko noon, meron akong isang striker, natutulog lang yun. Pasarap sa buhay yun. Tapos yung isa, mobile. Bulabugin ng kalaban. Yung isa, nag-educate sa lahat ng mga barangay. Tapos yung per detachment ko, 15 detachment ko yata noon, nag-educate sila within their barangay or neighboring barangay. So yung purpose noon, gathering information. Magbabato lang doon sa aking final striker. Pak! Banat! 15 days, uwi. Sabi ko, score, 15 days, uwi. Ano pa? Puta na minsan, pag ako ginaganaan, 1 month. Anihin ko, sundalo na nandiyan lang lagi sa kampo, tulog-tulog, walang ginawa. Mas gustuin ko pa yung patulog-tulog ang sundalo, pero may accomplishment. Yun ang kailangan ko sundalo. Yung striker ko, yung mobile force ko, every month, mayroon silang 15 days. Palitan ng panibago. Ganon rin yung sa nag-i-SOT. So, strategy lang yan eh. Paano? Kasi, alam mo, pag lumaki ka sa field, alam ang solusyon. Pero kung hindi ka lumaki sa field, hindi mo alam solusyon. Hindi pwedeng labanan ng tsuri ito, mga kaibigan. Labanan ito ng action. Tingnan mo ang NPA. Kung tutusin, mas maabilidad sila. Because habang buhay na niya sila sa gera, habang buhay na sa gera sila, tayo, napitikan lang, wala na sa gera, umalis na. Mas experienceado sila kaysa sa atin. Ako, mula second lieutenant up to my retirement, insurgency mindset ako. Na-assign ako sa ARISCOM. Ang foresight ko, paano ako makatulong sa tactical unit. Mag-train ako ng reservist. Padamihin ko. Mag-train ako sa ROTC. Intel ang kinukuha ko sa kanila. Intelligence sa ROTC. But sa reservist, 2. Intel and CMO. So, ganun. Kaya, kumbaga, bihasa na ako sa... Thank you, Mike. Thank you sa kape. Okay. So, yun lang mga kapama. Sa mga kabaro ko, huwag niyong isipin ang matapos ang mga NPA. Hindi yan matatapos ang NPA habang may legal front sila. Kasi sila ang nagpo-produce ng NPA. Nagmumula sa UP student, mga nasa UP university, ang mga kanilang mga organizer magagaling mag-explika. Kaya nga yun, yung ngayon litis. Puro litis, yung mga estudyante ang namamatay sa Mindoro, sa Negros, mga galing UP. Sila kasi minumold na paano magturo. Madali kasi nilang laruin kasi nga matatalino sila eh. Ang isang term lang niya, tingnan nyo, ganito ang bayan natin. Malaki, mayaman ang Pilipinas. Malaking kinikita ang Pilipinas, pero naghihirap tayo. Bakit? Kasi yung mga politiko lang, yung mga politiko, sila lang ang nakikinabang. So, yun lang muna mga kasama. At medyo lubat pala ako, ano? So, yan lang, mga kasama. Tuloy lang, mga kabaro, huwag nyo isipin matapos ang gera. Ang isipin nyo, paano nyo malabanan ang mga legal fraud.
at panalo tayo. Maraming salamat.